Kung may grupo ng barko ng China na papasok sa West Philippine Sea ngayon, may dalawang paraan para pigilan ito, isa sa hilaga, isa sa timog, at pareho, nagtatayo na. Hindi ito teorya, hindi ito plano sa papel, ito ay aktibong konstruksyon at aktibong integration ng systems. Ngayon, titingnan natin kung paano ito gumagana, teknikal, estratehiko, at kung bakit ito importante para sa Pilipinas. May dalawang choke point ang West Philippine Sea. Sa hilaga, ang Bashi Channel. Ito ang daanan ng mga barko at eroplano mula Taiwan papunta sa Pacific. Sa timog, ang Balabac Strait. Ito ang entry point mula Sulu Sea papasok sa South China Sea. Kontrolin mo ang dalawang ito, kontrolin mo ang lahat ng dumadaan, militar man o commercial. Alam ito ng Amerika, alam ito ng Japan, at higit sa lahat, alam ito ng China. Ngayon, ang Pilipinas ay nagtatayo ng dalawang node, isa sa bawat access point. Ang unang node, Itbayat Island sa Batanes. Ito ang pinakahilagang isla ng Pilipinas. Around 60 to 90 miles ang layo nito sa Taiwan. Mataas ang terrain, estratehiko ang posisyon. Sa balikatan exercises, pinagsama ng Amerika at Pilipinas ang kanilang littoral reconnaissance teams dito para itest ang maritime domain sensing operations. Pinag-aaralan at tinetest ang paggamit ng radar systems, drones, at iba pang sensing capability nakatuon sa Bashi Channel. At ito ang teknikal na dahilan kung bakit Itbayat. Kapag nasa mataas na elevation, mas lumalayo ang radar horizon. Sa dagat na may curvature, mas maaga mong nakikita ang papalapit na target. Pero sensor node lang ba talaga ang Itbayat? Hindi, mas malayo pa ang picture dito. Sa modernong integrated air and missile defense, ang sensor at ang shooter ay hindi kailangang magkatabi. Sa pamamagitan ng Link 16 network, sa teorya, ang tracking data mula sa ganitong sensor node ay maaaring makarating sa isang missile battery na hundreds of kilometers ang layo sa loob ng ilang segundo. Ito ang konsepto ng tinatawag na kill web architecture. Hindi isang tao ang nagtatanggol sa isang lugar, kundi isang network ng sensors at shooters, nagtatrabaho ng magkasama kahit malayo sa isa't isa. Ang Itbayat, ito ang mata ng network sa hilaga. Ngayon, pababa tayo sa timog, Balabac Island, Palawan. 3-kilometer runway, batay sa mga ulat, malapit ng matapos. Naval Pier, projected na matapos within this year. Ito ang pinaka-estratehikong airstrip sa Southern Philippines. Kayang tumanggap ng mabibigat na transport aircraft. Naval vessels, maaaring mag-operate mula dito papunta sa West Philippine Sea nang mas mabilis kumpara sa dati nilang homeport sa Puerto Princesa. Ito ang southern stopper ng West Philippine Sea. Kapag natapos na ito, magbabago ang larawan sa timog. At kapag may base ka sa Balabac, may ibang bagay na posible na. Ang BrahMos Coastal Defense Batteries, na nakadeploy na sa Palawan region, ay may operational range na around 290 kilometers. Sa Mach 2.8, sea skimming flight profile, 3 to 10 meters lang ang taas sa dagat, mas mahirap ma-detect ng shipborne radar ang missile na ito. Kung ikukuha mo ng coverage circle ang Balabac, umaabot ito hanggang sa Kalayaan Island Group at tinatakpan ang southern entry ng West Philippine Sea. Para sa anumang hostile surface group na papasok mula timog, ito ang magiging sea denial zone. At ito ang bagay na dapat mong malaman. Hindi na ito US-Philippines operation lang. Balikatan, isa sa mas malalaking military exercises sa rehiyon. Japan, sa unang pagkakataon sa mas modernong panahon, nagpadala ng mas malawak na combat training participation, hindi na observer lang. Aktibong bahagi ng training operations. Australia, nagbibigay ng logistics at maritime patrol support. France, may amphibious helicopter carrier na kasama sa exercises. Ito ang direksyon ng isang multilateral network. Hindi na lang Pilipinas ang nagtatanggol sa sariling dagat. Isang coalition framework ang unti-unting binubuo. At ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing lokasyon nito. Pero para maging patas ang pagsusuri natin, may butas pa rin. Sa modernong gera, kadalasang nauuna ang cyber operations para i-disable ang radar sites, command centers at firing batteries ng kalaban. Nakita natin ito sa Ukraine, nakita rin ito sa Iran. Ang tanong, kaya bang protektahan ng Pilipinas ang sarili nitong sensor at strike nodes laban sa isang coordinated cyber at missile saturation attack? Doon matatagpuan ang pinakakritikal na gap, hindi sa strike capability, kundi sa active defense ng mga assets na yon. Ito ang susunod na malaking hamon ng modernisasyon. Dalawang base, dalawang access point. Sa hilaga, Itbayat. Sa timog, Balabac. Hindi pa ito kumpleto. May mga butas pa, may mga hamon pa, pero malinaw ang direksyon. Ang Pilipinas ay hindi na lang nakatingin sa dagat. Unti-unti na nitong hinuhubog kung paano ito poprotektahan. At sa bagong panahon ng gera, ang control ay hindi lang nasa lakas, kundi nasa posisyon. Kung nakatulong ang analysis na ito, paki-like at mag-subscribe. Suportahan ang Vector Military. At panoorin ang mga video na nasa screen ngayon para sa mas malalim na strategic breakdown.